sobrang nape-pressure kami kasi ang dami expectations. And nung time na yun, nung nag-usap, puro usap? Ano ba yan? Pero nung time na yun, nag-usap kami. Hindi kami masyado nag-expect na yung gross niya talaga is umabot sa ganyang kalaking halaga. So very thankful kami. And actually, nagulat din kami pagkakita namin sa Instagram. Grabe talaga. Kasi I think nung ghosting, ako rin yung nag-host. Yeah. And grabe yung maturity, yung change ng characters nyo. From ghosting to, of course, dito, syempre sa ghosting, medyo puppy na. Ito naman, mas mature na role na for you guys. Kamusta yung pag-shift nyo sa roles ninyo? Yes. Pag tumingin ako sa'yo, ibig sabihin, ikaw ang unang sasagot. As sa akin, siguro mas malalim ka first kay Treb sa kay Mac. Mas malalim si RR. And mas kahit isang straight yung backbone niya as a best friend lang. Pero yung lalim niya, mas complicated siya kumpara dun sa dalawang character na play ko sa ghosting. So, challenging. Yung role ko naman bilang si Janine. Actually, same nga yung pangalan ko eh. Sa Almost Us and sa Ghosting, same na Janine, nagulat na lang ako. Pero si Bulots na lang. Si Bulots kasi meron siyang hugot. Meron siyang lalim na hindi mo makikita kay Janine sa Ghosting. So, mas na-challenge ako sa character ni Bulots kaysa kay Janine talaga. Kasi si Janine kasi sa Ghosting, happy-happy lang siya eh. Parang, nalaglag. Yung character kasi ni Janine sa Ghosting, happy-happy lang siya. Kung ang pinaproblema niya lang lagi, love life. And si Bulots kasi, malaki yung pressure sa kanya pagdating sa pag-aaral. Kasi yung mami niya is attorney. And gusto ng mama niya, same sila maging attorney. Right? So may lalim din talaga si Bulots. Grabe yung pressure din yun, no? As a child. Pero ito, JM and Fiang, I also want to know, syempre, of course, like what you mentioned, hugot. And alam mo, maraming, like, not only, syempre, supporters nyo, but even casual viewers na impress dun sa performances nyo, kahit na, like, medyo new pa rin kayo sa industry. Sobrang effective and natural ng acting nyo. Ano ba, like, coming from talent ba yun? Or say, coming from workshops? Ang galing nyo kasi. Sige ako na. Go. Ako, every time na meron akong breakdown moment sa eksena, siguro, marami na kasi din, kahit at a very young age, madami na din akong napagdaanan sa buhay. And siguro yun din yung nauhugot ko every time na kailangan ko ng breakdown moments. Hindi kasi ako sanay talaga makatanggap ng compliment sa mga tao na every time kasi na kino-compliment ako, nahihiya talaga ako. Mas okay pa sa akin na, though very thankful ako na sa mga compliment, pero hindi talaga ako sanay. So, nahihiya ako. Ikaw? Nulit talaga. Yung ano nga, yun. Performance? Yes. Same lang din. And siguro workshop. And syempre hindi namin may deliver yung hindi namin magbigyan ng buhay yung character namin kundi din dahil kay Direk Dan. Di ba? Dunig ba? Ayun, parang share ko na lang din nung after namin shoot yung teaser kahit wala siyang storyline. After na quick na session kami ng workshop kay Direk Dan. Parang getting to know each other na lang din. And hindi siya typical na workshop. And pinakang naalala ko na binigay lang niya sa akin na tip. Nung time na yon, which is yun yung pinangawakan ko kung bakit ganun ko dineliver si Bib. Ang sinabi lang niya sa akin nun, parang GM ano ang ginagalingan mo, huwag mong galingan. I mean, simpleng sentence lang, pero may 2 linggo kung pinag-aralan yun. I mean, na-realize ko nun yung difference ng film acting sa TV acting. Doon ko na-realize kung ano yung
mini Direk Dan na ipakita ko sa PIP. So, I guess happy naman siya sa ng ginawa ko. Interesting na bringing up mo yung workshop, yung getting to know workshop. This is for Almost Us, tama? Yes. Grabe, may getting to know workshop pa kayo. Meron pa kayong natutunan nun about each other na, ay shucks, ganun pala si JM, ganun pala si Piang. From that specific workshop, meron ba? Hindi siya yung typical na workshop talaga na makikita mo. Tulad sa Meisner, meron talaga kayong i-build up. Doon kasi sa workshop na tinuro sa amin ni Direk Dan, iba siya eh. Parang yung purpose niya nun, parang sinala niya kami sa, okay, GM, ito yung film ha. Kasi that time, ang project na natapos namin is yung Ghosting. So it's small screen TV. So iba yung atake namin, ganun. So parang gusto niya ma-warm up kami na film yung gagawin niya, okay, ito, ganito, ganun. So, ganun. And ang pinaka naaalala ko na, up until now, dala ko pa din yung sinabi ni Direk Dan na every time na may breakdown moments, think about one box. And then every box, meron siyang mga memories. Diba? And then, parang mga sense memory mo na past. And then, mag-focus ka na kumuha ka ng isang box. Pag nakuha mo yung isang box na yun, after mo makuha yung emosyon na kung ano yung na-feel mo dun sa box na yun, i-close mo ulit para makamove on ka. Yes, yun yung one thing na naalala ko na tinuro sa amin ng Direk Dan. And sobrang effective nun kasi madadala ko yun habang buhay sa akin. Would you say na merong parts sa inyo na nag-heal dahil sa movie na to? Dahil sa method na yun din. Diba? Like moving on. Yes. Meron. Oo naman, especially yung mga yes na lang. Baka ma-overshare ko. Yes. Bongga. Yes. Pero grabe halata naman na, well, number one, box office hit in its first week. Not only na grabe yung gross niya, and halata naman na very effective nga yung naging methods nyo, workshops nyo, and everyone loves the movie. Like, wala ako narinig na bad review about Almost Us, kaya congratulations guys. Thank you po. We're so excited for more projects with JM Fiang. And just, malay natin, di ba? Kailan ba yung next project? Wala pa. What? Secret! Secret! Okay, abangan natin yan. But of course, syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, JM and Fiang, meron tayong friends from the media dito who have their questions for you. They were able to submit their questions. Kaya naman, let's start things off with Push. Okay, we have here, our first question is for JM. Cinemalaya Dan Villegas indie films alongside the Love Team projects. It feels like you're building two careers at once. Which one are you betting on when no one is watching? Critical question ba? Well, noon pa naman inamin ko na after ko lumabas ng PBB and ayun habang nasa proseso ako ng FDCP, ng crash course nila for Meisner. Siguro I can say na pinangarap or ginusto ko na maging as an actor is maging character actor talaga. Kasi parang doon ko nakita yung complexity as an actor. And isa rin si Direk Joey Reyes na nag-explain sa akin kung ano yung pinagkaiba ng as a character actor and as a leading man. So, syempre yung choice nasa amin na doon ko parang parang sarap maging character actor, no? Hanggang dumating si Max, si Child number 82 na character ako doon, syempre. Ilang taon na ako din yung character ko doon, bata pa. So, pinakonsider ko siya na character role yung ginawa ko doon and nakakagulat lang na ang daming napansin nila or feedback nila na nakikita nila ako as leading man. So yun yung hindi ko na-expect na parang character yung ginawa ko dito pero leading man yung matay nila i-point out sa akin. So I guess siguro parang kahit huwag na lang ako pumili, parang hindi naman siguro masama kung pwede kong subukan parehas kung kaya ko naman, di ba? Kung may tatawid ko naman. So, parang hindi ko parang yung option na hindi mo kailangan pumili. Ganda ng sagot actually. Diba sabi niya, yes, go. Siya na yung sasagot for me. Yes. Yes! Go. Diba? Perfect.
But alam mo, JM, I like what you mentioned na parang goal mo talaga maging character role. Tama. So, if you were to choose siguro kung a genre na gusto mo i-explore, na never mo pa na-try, anong genre yun? Action ba? Horror? Ay, horror na-try mo na eh. Action na-try mo na rin eh. Mini action siya sa Oo. genre. Siguro kung hindi ko alam kung anong genre yun, pero kung pagbabasahan ko lang yung mga yung feedbacks nila sa akin, base na sa observation ko, parang gusto ko magkaroon ng pelikula o gumawa ng pelikula na sinasabi kasi nila na parang maamoy mukha ko na parang wala daw akong gagawin masama. So parang gusto kong gumawa ng Psycho. gusto kong gumawa ng pelikula na parang kukunin ko yung loob ng audience sa una, and then at the end of the film, lahat sila galit sa akin. Parang gano'n. Parang masarap. Oh, may pa-betrayal effect. Producer. Yes, tara! Ayoko na. Ako yung executive producer. Charis. Oh my gosh, bongga. Okay. Ang ganda nun, imagine. actually. Oo. Ganito yung palakpak ko sa'yo. Yes, hindi na isa. Fantasy, 5. fantasy. Diba? Hindi ganon. Perfect. Ganon. I love it. Okay, i-manifest natin yan. Gusto ko din yun. Yun na lang role ko. Ay, gusto rin ni Piang yung role na yun, bongga. Ganon na din role ko. Yes. Thank you so much, Thank you JM. for sharing. Okay, ito naman, si Fiang. Your question from Push. Okay, Fiang.